Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang latest update. Itong pagbisita ni VP Sara sa House of Representatives kagabi. Dumating siya alas 8 ng gabi, alas 7:30 nandun pa siya. Nag-issue ng joint statement ang mga House leaders. Congressman Gonzales, Dalipi, Suarez, di ba pa? At sinabi nila na nababahala sila bakit daw matagal mag-stay si VP Sara doon. Natulog pa nga kagabi. Tapos pinutulan pa ng kuryente. So yun, parang hindi na daw nire-respeto ng VP Sara ang House of Representatives o yung institution. Bakit mag-stay siya doon ng matagal? Okay, yun ang statement ng mga House leaders. Nababahala sila. Ano bang ikinababahala nila? Okay, ito naman si Congressman Paulo Duterte sumulat kay Congressman Joel Chua. So, tungkol ito sa pag-stay ni VP Sara sa opisina ni Congressman Pulong. Basahin natin. Dear Chairman Chua, chairman siya ng Committee on Government, Good Government and Public Accountability. Sara, greetings. This representation is writing to respectfully inform you that I have given my sister, Vice President Sara Duterte, my unconditional permission to stay indefinitely in my office to discharge her day-to-day duties. The Vice President stay will also correspond to her visits to Yusek Zuleika Lopez and either OBP personnel who are and other OBP personnel who are currently detained under the custody of the Congress Office of the Sergeant at Arms in the Legislative Security Building of the House of Representatives. Excuse me. I guarantee that no illegal acts or unlawful activities shall be committed by the Vice President, her security, and other personnel during their stay. Kindly also note that she is amenable to stay in this representation's office even without electricity and running water and during periods of maintenance. Daghang salamat, sincerely, Honorable Paulo Z. Duterte. So, yun po ang mga kaganapan. Nababahala ang mga leaders ng House of Representatives. Bakit ang tagal ng stay ni VP Sara doon? Okay, si VP Sara sumulat kay Congressman Chua, kung pwede, mag-stay siya sa kulungan. Yung samahan ni VP Sara, itong si Atty. Lopez, doon sa mismong selda. For humanitarian reasons, dahil una, may sakit sa likod. Sumasakit ang likod ni Atty. Lopez. At dahil sa sakit sa likod niya, nagre-resulta rin sa migraine, sumasakit ang ulo. Okay. Pangalawa, nahihilo ngayon, nausea, light-headed, nahihilo si Atty. Lopez. Pangatlo, kulang siya sa tulog kasi bago lang siyang dating galing Amerika, may jet lag pa, at kulang nga sa tulog. And then natatakot siya sa kanyang security kasi baka saktan siya ng mga ibang nakakulong doon. Hindi sanay si
Attorney Lopez sa ganyan. First time niya siguro makulong. Kaya ni-request niya si BP Sara na samahan siya para magkaroon siya ng peace of mind at makatulog ng mahimbing. So, bilang tunay na kaibigan, gustong samahan ni BP Sara si Attorney Lopez sa kulungan. Kailang dinis-approve. Hindi pumayag si Congressman Joel Chua na mag-stay ng matagal si BP Sara doon. Pinayagan lang siyang magbisita during yung allowed hours. I don't know, umaga hanggang hapon siguro. So sabi naman ni BP Sara, yes, susunod ako sa alituntunin. Basta I intend to visit Attorney Lopez every day until Monday kung kailan nila i-release si Attorney Lopez. So, yun po ang mga kaganapan. So, ang tanong, bakit nababahala? Bawal ba ang Vice Presidente na mag-stay doon? Siguro, I don't know, dahil House of Representatives. Pumayag man si Congressman Paulo Duterte na titira si BP Sara sa opisina ni Congressman Paulo Duterte. So, anong masama doon? Kahit pinutulan na nga ng kuryente, kasi kagabi pinutulan daw ng kuryente. Sabi ng House of Representatives, Energy Saving Policy. Wow, ang ganda. So, maniwala ba kayo na talagang nagtitipid ang ating mga kongresista? Naawa sila sa taong bayan para makatipid sa kuryente, pinutulang kuryente para tipid? O may ibang motibo? Anyway, nasa atin na yon, taong bayan na ang magpasya kung maniwala tayo sa rason nila na pagputol sa sa kuryente as energy saving device. Okay. So ito, may mga comments. Anyway, nangyari ito dahil sa inamin na rin inamin na rin ni Congressman Dan Fernandez na sa lahat ng bagay daw hindi mo maiwasan yung politika. Kaya pasalamat tayo kay Congressman Dan Fernandez kasi yung statement niya na ipinost ni Sir Jason na may kasama na daw sa equation yan, yung politically motivated. So ito, sinimulan nila na ganyan, gipiti ng mga Duterte. Ito na, nangyayari na. Ang pagditinig kay Attorney Lopez, parang pagkulong na rin kay BP Inday Sara. Kaya nandyan siya. Hindi naman siguro masama na alalayan mo ang isang kaibigan, ang isang tauhan. Ano pang masama doon? Ang masama doon kung natatakot sila sa taong bayan, sa simpatya ng taong bayan ng Vice Presidente nandun sa kulungan. Sinasamahan ang kanyang mahal na tauhan. Ay nako, only in the Philippines ng isang convicted person, kidnapping, child abuse, mayroong guts to cite in contempt ang isang abogada na maganda ang record sa gobyerno. Yung mga comments na nababasa ko, marami ang pumupuri kay Attorney Zuleyca Lopez. Kahit yung behavior niya during the hearing, napaka-respetado, full of respect yung kanyang pagsagot. Tapos humingi pa siya ng apology. Yung pagbiyahe niya sa US noon, hindi siya naka-attend sa unang hearing dahil may sakit yung kamag-anak niya doon, auntie niya ata, binisita niya. Tapos nung na-cite in contempt na siya, humingi siya ng personal apology kay Congresswoman Castro na to a point na hindi naman tinanggap ni Congresswoman Castro ang apology, kaya hindi naman niya nilift yung cite in contempt. Ito na, bahala na tayo ang taong bayan. Mayroong magalit kay BP Sara, mayroong makisimpatya
Basta nakamasid ang buong sambayan ng Pilipino sa drama na nangyayari ngayon sa House of Representatives.